Ito daw pong si Sir Ronald Llamas, merong nakita dito sa ginagawa ni Amy Marcos. Ano po, dun sa tinatawag na Amy Marcos conspiracy. Yung video na kung saan mga kababayan, ang purpose pala noon, kahit fake news kaya ipinakita ay para palakasin yung narrative mga kababayan na kinakailangan na si Sara Duterte yung suportahan ng taong bayan. So ngayon ito, pakinggan po natin. Yun yung elephant in the room na tinatawag natin, no? Ah. Lahat yan ay may ganong klaseng motibasyon, no? Pero itong krisis ng Senado, last year pa yan nung nagsimula yung investigasyon dito sa massive corruption. Kung maalala nyo, ang daming senador ang na-implicate. Pati yung mga natapos na yung term. Tama. Last May. Pati sila na nadamay. At posible, yung isa ron, nakulong na. Si Senator Bong Revilla. Pero meron pang mga sitting senators na na-involved din. No? Correct. Kaya medyo mas matagal na itong krisis na ito. Mas sumabog ngayon dahil, sabi mo nga, Doris, partly dahil 2028, Oo. impeachment. Pero to a great extent, dahil din dun sa investigasyon ng Senado sa kanyang sarili. Yung Blue Ribbon Committee na na-implicate yung ilang mga senador sa massive corruption at ayaw pumirma ng mga senador doon sa report ni Senator Ping Lacson. So isa yun sa mga ang daming elephants in the room, di ba? Correct. Isa Tama. yun. Dahil ayaw nila na imbestigahan sila. Kaya ayun, nag-launch sila ng coup. No? Maliban pa sa maraming mga senador na gusto na Ito, pakinggan nyo yung sinasabi ni Sir Ronald Llamas kasi malaki talaga ang posibilidad na kaya sila nagsagawa ng Senate coup para patalsikin si Tito Sen, mga kababayan, kasi ayaw talaga nila na maimbestigahan po sila sa mga corruption na ginawa po nila. Pero inyo, ilan yung mga makukulong, mga kababayan? 6 agad yon. Yung mga posibleng makulong. At meron pang 2, mga kababayan, na posibleng tamaan din. Bali, 8 nga. 8 nga na senator yung posibleng madali ng pananagutan ng batas. Diba, biruin nyo kung gaano kadami, 8 senator yung posibleng madali, mga kababayan. manipulate o matapos kaagad itong impeachment dahil nga sa 2028. Oo. Pero yun nga, Doris, ngayon ako nakakita ng Senado, Robert, no? Na halos lahat may kaso o potential na kaso. Tama. Hindi lang simpleng kaso. No, halimbawa, yung mga kaso namin ni Doris na hindi nagde-deliver ng pandesal. No? Hindi, ito kanto plunder, malversation, no? Market manipulation, insider trading, obstruction of justice. Grand, tawag yung kay Speaker Romualdez naman? Grand something-something. Oo. Parang ngayon ko lang narinig yung mga kaso na yun. Oo nga, ako rin, no? Kung ano-ano. Pero dagdag pa rito, the first Asians to be charged with crimes against humanity. Tama. No? Proud tayo nito dahil tayo lang ang first time na nakasuhan kasama ni Digong. Tapos 2 senador kasama. So saan ka nakakita ng ganitong pangyayari? At patuloy yung drama. Patuloy yung kabanata, no? Meron kang Mission Impossible na habulan sa Senado. Meron kang John Wick na putukan. Tapos meron ka pang maalala mo kaya na Iyakan. Tapos meron ka pang Pokemon. Ayaw mo yun, Doris. Ay, hindi. Sa mga ganitong situation, tama yun, isa-isa ni Sir kung ano talaga yung nangyayari sa Senado. Ano? Correct. Pero with this situation, Sec, nakikita ba natin na kaya ang mga actuations ngayon ng mga senador, mapa-majority, mapa-minority, sabihin na natin, nagiging too personal? Yeah, of course. Dahil sa ating bansa naman, what is personal? Kita nyo, pati yung Pokemon nasa Senado na. Saan pa kayo, mga kababayan? Yung Senado natin naging circus na. Parang naging peryahan na, alam nyo yun? Naandudo na lahat ng gusto nyong makita. Diba? Kulang na nga lang, mga kababayan. May wag na nga lang. Personal is political, di ba? At dahil dito sa mga nangyaring mga drama, hindi mo maiiwasan na magalit personally. Yung dating detachment ng mga senador sa mga personal na away, talagang bumuhos ngayon. Pero isang malaking problema dito ay yung pagkuha ng majority. Dahil wala ka masyadong tulak kabigin Tama. Halimbawa, may mga gustong tumalon, pero gusto naman maging Senate President. Yung tatalon, may kaso ng massive corruption, plunder. So, tatanggapin mo ba para lamang mapalitan yung Senate President? Yun yung problema, halimbawa ng minority ngayon. Pero kung this week, lapit na pala matapos yung this week, no? Thursday at Friday, may makukulong na senador. Sabi. Magbabago yung komposisyon ng Senado. Ng majority. Dahil tayo. Kasi pagkakaalam ko, mga kababayan, para nagsampa na ata kanina si ombudsman ng kaso. Wait nga lang, chicken nga lang natin. Ombudsman. Ito. Nakita ko na agad. Sabi dito, mga kababayan, na kay Attorney Jess. Pero mamaya sususugan natin yan sa next live. Sabi po dito,
Just in, the ombudsman has filed plunder charges versus Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan. Sabi dito pa mga kababayan, teenager pa lang ako, may kaso na siya. Kada dekada since 2001, may plunder case na siya. Third times na charm na sana na makonvict at walang lusot. Ayan o, sinampahan na ngayong araw mga kababayan ng ombudsman si Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan. O may isa lang nahinog. Ano po na kailangan ng pitasin, ika nga. At si Jingo yon. 11-11. Ala. yung kwan. So, may hirapan si Senate President Alan Peter Cayetano na i-maintain yung kanyang pamumuno sa Senado. Mahirap. Kung next week may makulong pang isa. Oh. Eh di yung minority ngayon ang majority by one. So pwede nilang palitan lahat ng mga leadership ng Senado, chairmanships ng mga committee, maliban sa Senate President. Yun lang ang hindi pwedeng ano Yun lang, dahil 13 yun. Hindi, wala na talaga mga kababayan silbi. Hindi ba, biruin nyo. Kung ikaw si Alan Peter Cayetano mag-step down ka na bilang Senate President kasi kontrolado na. Halimbawa kung may makulong na dalawa kontrolado na mga kababayan ng minority bloc lahat ng chairmanship. So ano pa ang silbi mo dyan? Nakatayo ka lang bilang Senate President. Pero yung mga chairmanship wala na sa mga kaalyado mo. Diba sa madalit salita, kumbaga sa isang puno naputulang ka na ng mga ugat. Diba? Alam naman natin mga kababayan na kapag ka mga puno natanggal na yung mga ugat, isa lang pupuntahan yan. Babagsak at babagsak yan mga kababayan. At ganon, yung posibleng mangyari kaya Alan Peter Cayetano. Kaya nga para sa akin kung sakali mangyari man yon, ang pinaka much better niyang gawin mag-step down siya bilang Senate President. No? Unless may tumalo na dalawa na posible naman. Ang problema, sigurado, yung potential na tatalon, may kaso rin. Yun nga No? So parang lahat, partner, lahat sila problemado, lahat sila may issue. So ang tanong ng bayan dyan, bakit kayo nagiging judge? Kami na lang ang maging judge kasi ako wala akong kaso Wala pa. Tama. Pero parang ngayon at tuloy, anong karapatan ninyo na kayo ay naandyan, may pa-robe-robe pa kayo dyan? Lahat kayo may problema, lahat kayo may issue. Ganyan ba yung kadali tanggapin, sir, na hindi, mandato ito ng konstitusyon, kami talaga ang tatayo na senator judges? Yun ang problema. No? Short of a constitutional crisis. Oo. No? Itong mga to, hindi naman lahat. Oo. Pero parang nangyayari, mayorya. Yun May nga. kaso, no? Kaya yung kasalukuyang mayorya, Oo. talagang bugbog na bugbog, gulpi na gulpi sa social media. Oo. No? Mata lang, walang lamat. No? Kaya pati si Pokemon, ginagamit. No? Kailangan nakakita ang Senate President na ginamit si Pokemon. Ano? Oo. So, sa bagay mo, yung sa sitwasyon ngayon, makakasurvive ba itong, sabi mo nga partner, kauupo lang Oo. na Senate President? Well, pwede siya mag-survive by a thin technicality, thin majority. Si Robert, sa kabisado nito ang Senado Oo nga, oo. Robert, Tsaka take note mga kababayan na siguro kung kayo tatanungin ko yung 1/6 na nanonood sa atin, ngayon lang kayo nakakita na yung majority bugbog na bugbog sa social media. 'Di ba? Ngayon lang kayo nakakita majority mga kababayan pero hindi sinusuportahan ng taong bayan. 'Di ba? Tingnan nyo, pagka binanggit nyo si Alan Peter Cayetano sa social media, ang marami hahariak, pinagtatawanan. Kasi nga, wala na silang tiwala kay Alan Peter Cayetano at dun sa mga miyembro ng kanyang majority. nakakita ka na ba ng ganyan na sitwasyon? Di ba Ako, sabi ko nga, Sek, blink of an eye. Ang bilis Oo ng palit nga. pag ganito ang situation nila. Fluid ang lahat. Takbuhan ng takbuhan itong mga ito, napapagod na. Oo. Nagkuha ka rin ba? My gosh ka rin ba ron? Easy. Oh, ito si Doris yun nandun. Jinglish na jinglish ako. Ay, Ay, siyempre. hindi. Ako na andun, lahat ng klase ng mura narinig nyo. Sa nanay ko po. Ay, no. Pinagtatawanan lang po natin, pero kung hindi natin talaga lalagyan ng ganitong klaseng konting humor at konting ipalighten natin yung usapan, maluluka talaga tayo Correct. di ba? Sabi nung nag-comment, sabi ni Alexa Seri, ayan, so please explain the Pokemon. Hindi di ba si Alan Peter Cayetano, pinakita niya yung Pokemon card, yun yung ginawa niyang explanation sa mga kaguluhan nangyayari sa Senado. Kaya siya tinawag na Pokemon. At si Marcoleta yung Bulbasaur. Kasi ang daming dapat italakayin Ginagawa. Oo. o gawin. Tuloy, nawawala na yung kanilang trabaho. Andyan Tama. na kayo. Physically, andyan kayo. Hindi kagaya ni Bato. Pero wala naman trabaho na gagawa. Awayan, nauubos yung oras sa discussion doon sa mga ipunipos. Kagaya nung nakaraan, di ba? Yung sa online participation, naubos Yun yung na nga bulk eh. ng oras nila. Buti naman. Doon sa discussion na yun. Buti naman, imagine mo, kung may mga nakakulong, pwede pa silang bumoto at mag-participate, di ba? Oo. Dito sa Senado, no? Pero nabanggit mo lang yan, Sek. Sorry, makapasok lang ako ng konti. Oo. Kasi ang sinasabi naman ng point of view ng iba nga, gaya nung napag-usapan namin kanina, dati naman na yan na meron, na-impush naman na nila yan before. Ano ngayon ang difference na bakit ngayon, ayaw na natin? Pero before, doon sa Nabaliktad case ni
si then Senator Laila De Lima, may resolution sila para maka-attend ng session, Oo. ng mga committee hearings. Ano yung difference? Siguro paliwanag lang natin sa publiko, bakit at this point in time, hindi na siya pwedeng gawin? Majority na, yung sa minority na dati mga nagsusulong din nun ng online, bakit ganyan hindi na siya pwede? Well, una, yung nangyari kay Laila De Lima, no, ay nag-request siya na mag-participate. Hindi bumoto mag-participate sa diskusyon, no? Oo. Pero hindi pinayagan 'yon, no? Ang hindi pumayag doon ay yung Korte at Senado, no? Kaya hindi Tama. nangyari yun. Nangyari lang yung online nung pandemic. Okay. Dahil Correct. hindi sila makalabas Oo. Pero malinaw, ang history at saka tradisyon sa Senado at saka yung mismo nilang rules ay dapat sa mga mahalagang mga desisyon, botohan, dapat physically nandun ka. No? Lalo na ngayon, sa panahon ng AI, ang daling i-hack. Halimbawa, bigla kang boboto, yung pala, hindi naman pala ikaw bumoto ron. No? Yung, Tama, yung tama. vulnerability. Yung challenge sa technology naman yung Tama. Yes, nandoon. pero yung tradition talaga, pag mahalagang desisyon, Senate presidency, mga mahalagang batas, dapat physically nandun ka. No? Halimbawa, kung nasa abroad ka, talagang totally, hindi ka pwedeng bahagi ng quorum. Oo. Yung mga ganun bang usapin? Pala yan, kasaysayan na yan ng Senado. Yeah. Pero kahit kunyari pumunta ka sa embassy o konsulado tapos nagsumpa ka na ito ang iyong testimony, hindi rin pwede. Well, so far, walang ganun. No? Yun yung tradisyon. Yun yung rules ng Senado. Kaya nga sinasabi nila, nilalabag natin yung sarili nating rules. Ang una kasing gagawin dyan, kung may ganyang klaseng proposal, pupunta yan sa Rules Committee. Correct. Yung Tama. pagdidebatihan, tapos pupunta sa plenary. Ang problema nila ngayon, sabi nga ni Senator Soto, teka, hindi pa nabubuo yung Rules Committee. Ano pag-uusapan natin? Bilang Wala ex-officio pa. member, sabi Oo. niya, minority leader ako, hindi ako natawag ni isang meeting. Lahat ng committee nakaupo siya as a minority floor leader. Ikalawa, bakit ko sino pagbotohan kagad? Oo. Hindi pa nga tayo nagdedebate. Kaya yung nag-walk out. No? Yan yung mahirap doon sa isinusulong na motion ni Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan. Hindi pa napapag-usapan, hindi pa napapagdebatihan, pero binabraso na ni Alan Peter Cayetano at gusto niya na pagbotohan na agad. Mahirap kasing pagbotohan yung isang bagay na hindi mo alam kung ano yung pinakanilalaman nun at kung para saan yun. At kung magiging pakinabangan pa yan ng taong bayan. Ang problema, hindi naman kapakinabangan ng taong bayan yan eh. Kapakinabangan niya ng mga kaalyado ni Marcoleta na makukulong. At magiging kapakinabangan din niya. Kasi di ba posibleng makulong din siya dahil sa kanyang plunder case at saka indirect bribery, mga kababayan. Parang kontra ito sa lahat ng ating mga rules at ating tradisyon, no? What's happening? No? Sa bagay, pinag-usapan nga natin, may krisis eh. Oo. Parang ng Humpty Dumpty yung Senado. Pwede na ba itong idikit Tama. yung epoxy? Hindi ko alam. No? Hindi kaya ng shampoo yan. No? Okay, so dati lang tayo napapahay. Nako, partner. Oo, di ba? Pero syempre, sabi nyo nga, dun sa unang usapan natin, lahat ng ito naglilid sa 2028, di ba? Tama. Correct. Labas lang ako ng konti ng Senado, Sec, sa pag-usapan natin ang leadership mismo ng Pangulong Marcos. May mga survey na lumabas na mababa yung rating niya, and then sunod pa rin yung pagpapalit ng gabinete niya. Ano ang meaning o dapat natanggap ng publiko sa mga ganitong situation or pangyayari, Sec? Yes. Una, yung nakita kong survey, SWS, Marso yata yon. March. Medyo 2 months ago. Yung mga lumabas after nun, medyo iba. Yung Pasensya, yung Okta, yung Tangere, etc. So medyo nagbabago dahil kunyari, ang survey kasi is a glimpse of a particular moment. Period. Period. No? Ano yung mga issue dyan? Medyo nagbabago yan ngayon. Halimbawa, nitong mga previous survey, nitong past 2 months, medyo bumababa si Sara. No? Tama. At mismo sa presidential preference, ang tumataas, yung nagsabing hindi tatakbo. Si Rafi Tulfo at saka si Leni Robredo. Si Sara bumababa. Kaya nag-a-adjust sila ng narrative, ng messaging. Ano ba nangyayari? Kami pa lang yung nagsasabi na tatakbo. Oo nga. Ba't nagsisimula kami bumaba? Tapos yung mga nagsabing hindi tatakbo, sila yung tumataas. No? Kaya medyo yung conspiracy theory ni Aimee doesn't hold water. Ayan, yan Kaya nga. inatras niya kagad eh. Dahil Sinabi niya eh. hindi siya nagpa-interpolate eh. Oo. Dahil malinaw naman, walang legs yung conspiracy theory niya. Parang yung mga kaibigan niya sa PGMN, si Hero ba yun? No? Pinanood ko, sabi ko may expose. Pinanood ko, yung pala pinagtagpi lamang ng mga balita. Ganon yung ginawa ni Aimee Marcos doon sa kanyang video, mga kababayan, kung saan idinawit niya ang pamilya ni PBBM, ang presidente, kasi nga akala nila ganito, mga kababayan, na akala siguro ni Aimee Marcos at nung kanyang director nung video na yon, kapag ka in-expose yung video na yon at tinanggap ng Senado, mga kababayan, halimbawa, kakagatin ng taong bayan, ibig sabihin magiging dahilan para lalong bumagsak ang mga Marcoses, mga kababayan, ng presidente at mamayagpag etong si Sara Duterte para sa 2028. Kaso nga lang ang problema, mga kababayan, wala hindi umubra sa minority bloc, kinontra ng mga minority senators, at higit sa lahat hindi kinagat ng taong bayan kasi wala naman talagang kwenta. Halatang pinagtagpitagbi na video at house show talaga yung datingan, ibig sabihin fake news na video ang inilabas ng isang senador, ang fake news peddler.
Ganon ang tingin ng taong bayan dyan. No, tungkol kay Speaker Martin, etc. Yung mga luma na, pinagtagpitag, yun na pala yun. Oo. Ang laki pala ng hinihingi, 350 million. Di ba? Pwede ba natin gawin yun? Pinagtagpitag, hindi natin pala. Hindi, kailangan may basis ka sa bawat sabihin mo dito Yes. sa atin. Sugi na kagad. Yun nga, during yung part na yun, nag-speech si Senator Amy, tapos pina-play, partner, Sek, di ba? Yung video. Si Senator Big Subira talaga nakatayo, nagagalaiti na. Daldala ba pina-play yung video? This is a propaganda, di ba? Mga ganun, propaganda. Hindi sila material. pa-interpolate eh. Hindi. No? Tapos, nung nagsalita na yung minority, pinatanggal na sa records. Wala, hindi na nakaporma. Hindi na siya Yung nanlaban. Majority. Oo, Dahil diba? mahirap ang katawanan, ang chismis. Kasi nga naman kapag dinaisek mo naman talaga, partner, di ba, yung video, Sek. As in, sinabi lang, halimbawa, si Doris ay maganda. Oh. Pero hindi niya dinescribe in specific. Paano siya naging maganda? Di ba? Mga ganun. Grabe naman yung halimbawa mo, Ano Robert. yung mga evidence? Hindi. Pero kasi given niya na maganda. Oo. Match, ano sa face value. di ba, partner? Kaya ganun na. So what was the point? What was the point? Well, baguhin yung narrative dahil kulpi-kulpi na sila. Tama. Itanim mo sa ulo ng tao na may conspiracy. Ang kaso, contradictory yung conspiracy. Kasama sa conspiracy, tataasan daw yung age limit Oo. para hindi makatakbo si Sara. Eh wala namang ganon. 'Di ba wala namang ganon? Alam niyo mga kababayan na, ito siguro naman yung mga nanonood sa akin may mga anak kayo. Sana kapag yung mga anak ninyo o yung mga kamag-anak ninyo binabanggit na sinasabi na patataasin daw yung edad para hindi daw makatakbo si BP Sara, kontrahin nyo na agad. Kasi wala naman talagang sinabing ganon. Saan ka ba naman nagkatala ganito Tayo nga naghahangad tayo mga kababayan ng very active na presidente na katulad ni PBBM mga kababayan na nagagawa ng maayos yung kanyang trabaho. At the same time, ikinukonsider din natin yung kalusugan. Ngayon, kung yung isang kandidato mga kababayan na tatakbo sa pagka-presidente, 50 and above, at alam naman natin na lilipas yung maraming taon at patanda ng patanda ang tao, sa tingin nyo, paano pa makakagalaw at makakapagtrabaho ng maayos ang isang leader kung sobrang tanda na nito? Hindi naman sa minimenos po natin yung mga older natin, pero in a new generation mga kababayan, masangad natin yung physically fit mga kababayan, syempre, nakakagalaw, mabilis kumilos, mabilis magdesisyon at napapag-isipan lahat ng bagay. So ngayon, kung ikaw ba naman ay isang taong may tamang pag-iisip, paano mo kaya naisip yung 50 years old na patatakbo sa pagka-presidente at yung qualified na mas bata na marunong magtrabaho at magdesisyon ng maayos, yun ang hindi. Diba kaya nga kung titingnan ninyo, ano ba yung sinusulong ni Tito Sen? Saglip na pataas yung edad, pababa. Diba gawin na lang 35 yung pwedeng tumakbo sa presidential at gawin na lang 30 yung pwedeng tumakbo sa Senado. Kasi nga mga kababayan, sa totoo lang, sabi ko nga po sa inyo, dapat kada pagbabago dito sa ating bansa, isabay na rin natin yung pagpapababa ng edad ng mga taong posibleng tumakbo na sa pagka-presidente. Baka kasi mamaya mga kababayan, yung good governance pala nasa bata. Ano po at wala kay Sara Duterte. Anyway, ituloy pa natin. Oo. In the same presentation, Bababa naman. daw para makatakbo si Vico Soto. Ano ba talaga ate? No, ano ba talaga ang gusto mangyari dito? Mismo yung minority, puro anti-Conas yun. Si Risa, no, si Bam, si Kiko. So non-starter siya Si Senator Kiko ka, di ba, nung hawak niya yung committee, constitutional amendment, sabi- hindi siya nag-hearing talaga? para sa charter change. Hindi level na pag-usapan yan. Saka practically kasi, ang mga Oh. plano, sa simula ng termino yan eh. Oo. Nung sinimulan yan 3 years ago, durog eh. Yung People's Initiative, tangay mong sisimulan na last 2 minutes. Oo. Pero Pero ang ang- na next year. Seka, partner, ang classic doon, ang gusto kong pinanood doon during that deliberation, di ba sabi, may mga nagpupush nila, kaya nagkaroon ng pagbabago sa liderato kasi pinupush nila na magkaroon ng pagbabago sa konstitusyon. Tumayo ang Senator Robin Hood Padilla. Ako po pabor sa pagbabago. From the very Yan nga yung pinakabumasag dun eh. Yun yung pinakabumasag dun sa fake news ni Jaime Marcos. Si Robin Padilla mga kababayan. Diba? Latara niyang isinampal sa mukha ni Jaime Marcos na bakit mo sasabihin na tinututulan yan? Ako nga, pabor na pabor ako dyan. Tapos kaalyado niya pa. beginning, di ba? Sabi niya. Na talagang ako po, ay laro na rin sa kanyang Constitutional Amendments Committee ulit, di ba? Mukal sila, sabi mula sa umpisa hanggang ngayon, gusto ko ng pagbabago. Sabi niya, sa cheers. Constitution. Sabi niya, cheers. Hindi naman lahat kasi kay Robin Hood Padilla negatibo. Katulad yung interview niya, inamin niya na nag-meeting sila sa Forbes Park, 12 senador, at dumating si Bato. Ibig sabihin, may plot talaga. Sabi kasi ni Ayun, walang plot. Kasi inamin ni Bato sa kabilang channel, kay Jessica, inamin din ni Robin Hood Padilla. Kaya mahalaga, may mga ganong tao na hindi alam masyado yung sinasabi. No? Galing
na sa kanila mismo. Umaamin, Oo, oh. umaamin na. Tama. Yan, si Alan Peter. Dahil mismo sa mga kanya, umamin eh. No? Nako. Hindi kaya mapuno na ang ating mga preso sa dami ng mga mambabatas na ikukulong natin. May bago eh. May bago, di ba? Sino na Sa naman? Payatas, yung pinagawa ni John Beat na bago, na kulungan. Di ba yun yung Yung ready nila sa para doon sa mga cases related sa flood control? Si Senator Bong, doon siya naka-piit ngayon eh. Tsaka yung ICC jail, ang kwan nun. Ang laki at saka walang tao. Sa ICC, napuntahan ko yun eh, sa The Hague, dahil doon nakatira yung kwan ko eh, yung anak ko eh, napanganay. So, ano nun, tsaka parang condominium. Wow. No? Kung ako makukulong, mas gusto ko ron. Oo. O kaya masarap yung buhay ni Digong, yung mga didishoot yan, wag nyo nang isipin yung kalagayan ni Duterte. Kukumpara mo dito sa mga preso dito, Mario. May sarili kang kwarto. Oo. May sarili kang TV. Oo. Meron kang computer. Ito naman, mapaling ulit ako sa ibang issue naman. Yung anti-political dynasty. Yan. Oo. Ito, ibang usapan na yan mga kababayan. Pero maliwanag kasi dito, kaya pala inilabas ni Amy Marcos yan. Bukod sa may mga makukulong siyang kasamahang senator, dahil umaasa siya na baka kagatin na naman ng publiko mga kababayan. Kagatin ng publiko, sakyan ng publiko yung videong ginawa nila at batikusin ng gobyerno. Kaso ang problema hindi po umubra eh. Kasi nga nagmistulang badiday mga kababayan itong si Amy Marcos dyan po sa Senado. At talagang literal nga naman, nasoplak malala mga kababayan yung ka-fake news ni Amy Marcos, yung mga pinapakalat niya. Kasi literal naman talaga mga kababayan, na fake news yung ipinakita po niyang video para lang pala kasi ng imahe ni Sara Duterte at ang imahe ng majority. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo hingil po dito sa drama na nangyayari dyan po sa Senado. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dyan.